Napapansin niyo itong aking upo ay padami ng padami ang kanyang bunga. Nakahiligan ko na nga talagang magtanim ng gulay para makalibre ng gulay, hindi na kailangang bumili pa. Pero sa pagkakataong ito, parang hindi lang pang ulam ang ibinibigay na blessing. Bay, salamat! Di ko nga kasi inakala na ganito ang ibibigay na bunga ng 2 puno ng aking upo. Sabi nga ng anak ko dito, kahit araw-araw kami mag-ulam ng upo, hindi namin mauubos ito. Nag-decide na nga ako dito na pagka walang bibili, abay, ipapakain ko na lang sa mga manok ko, tagtarin ko ng pinong-pino. Ipinagdasal ko nga dito na sana'y may makakita at bibili naman. Sadya nga namang napakabuti ang Diyos at pinakinggan ang aking dasal. Aba naman, salamat! Yung aking kasing binibilhan na gulay dito sa aming kapitbahay ay nagpunta na naman dito umagang-umaga, umuulan pa. Balak niya akong bentahan ng rambutan, kaso nga lang hindi ako bibili kasi madami nga kaming rambutan. Ito nga ding nasabi niya sa akin na gusto niyang magbenta ng gulay, kaso nga lang walang nagbebenta ng gulay na pang-angkat. Eto nga't pagkakataon ko nang gamitin ang aking kadaldalan at si-sales tokan ko na itong aking kaibigan. Ipinakita ko nga sa kanya itong kadami ng aking upo at sabi ko sa kanya, angkatin na niya at ibebenta na niya. Dali-dali naman siyang umuo. Aba naman, din natuwa itong aking pagkatao. Aba naman. Hindi ko kasi inakala na ang hobby ko ay mapagkakakitaan ko pala. Maliit nga lang itong halaga kumpara nung ako'y nagnenegosyo, kaso nga lang iba yung feeling. Ang saya-saya, grabe. Napakalaki na nitong halaga sa akin dahil dito wala naman akong iniisip kundi yung pangmeryenda ko lang. Aba naman. At least ngayon, hindi na ako humihingi pa ng pangmeryenda sa aking anak dahil nakakaya naman. At ngayon, nakahanap ako ng idea dahil malawak pa naman itong farm namin. Tatanim ako ng sari-saring gulay at ibebenta ko pang merienda lang. Sa ganitong paraan, nalilibang na ako sa pagtatanim, nakakatulong pa ako. Aba naman. Sinabi ko nga sa asawa ko na nagbenta na ako ng gulay at saka balak ko na magtanim ng madaming gulay. Kaso nga lang, tinanong ako ng asawa ko kung kaya ko pa ba. Iniisip ko pa nga lang talaga, abay hindi ko na talaga kakayanin, pero kakayanin ko yan dahil yan naman ang aking hobby. Sa dami kasi ng gawain ko dito sa bahay, 2 bahay, yung pag-aalaga ng aking mga anak, ang aking apo, naku, aba naman. Idagdag mo pa yung mga alaga namin, napapakainin, tapos pagka magkasakit, paproblemahin ko pa, naku. Pero sabi ko sa sarili ko, naku, kakayanin ko to. Walang imposible sa Diyos, naku, magpapadagdag ako ng oras sa kanya. Kaya naman ngayon, sinabi ko sa tatay ko na bukas, Sabado, walang klase yung aking kapatid, maghahalongkat kami ng mga sako-sako dyan na luma. Ano kasi ang gagamitin namin dahil dito bahain yung aming mini farm. Hindi naman kasi pwedeng masobrahan ng tubig ang mga paninim. Moo naman ang aking kapatid at ang aking tatay dahil lahat naman ng aking ginagawa ay suportado nila. Hindi ko naman talaga ito kayang mag-isa kung hindi ako tutulungan ng aking tatay at ang aking kapatid. Dahil nga sa pagdidilig pa nga lang, naku, napakalayo ng kuhanan ng tubig. At hindi ko rin kayang kukuha ng mga kahoy-kahoy na mga kakapitan ng mga upo, ng mga patola, ganun. At hindi rin nila kayang sila lang mag-isa kasi nga lang hindi sila maswerte sa pagtatanim. Hindi ko nga rin maisip kung bakit yung kamay ko lang yung maswerte sa pagtatanim. Pare-pareho lang naman ang way ng aming pag-aalaga. Ewan ko ba? Sa pagkakataong nga ito, hinihintay ko na yung nagbenta ng aking gulay. Wala nang 10 minuto, nandito na yung aking kaibigan. Eto nga't magre-remit na siya ng kanyang napagbentahan. Binigay ko nga lang sa kanya na mura yung pang-angkat niya dahil naawa ko, umuulan kasi. Kaya naman tuwang-tuwa itong aking kaibigan at bigla na niya sabi, Jackie, paglaki na naman ng mga natira, ako rin ang magbebenta ha. O diba, bongga, meron na akong taga-benta. At dahil tuwang-tuwa naman itong pagkataon, ako'y binigyan ko niya ng free na santol. Ganyan naman talaga ako mag-alaga sa aking mga taga-benta. Dahil nung nasa Ilocos pa lang ako, ganito din ako, madami din akong taga-benta ng aking mga produkto. O siya, hanggang dito na lang at maraming salamat sa iyong pakikinig ng aking kwento. Bukas ulit ha.